At ngayon po, ang ating pong topic at series po na pinag-aaralan, theme na pinag-aaralan po sa buong JIL Church Worldwide ay pinamagatang A Call to Imitate Christ. A Call to Imitate Christ, at ang pinaka-specific po na atin pong topic ngayong pong gabing ito is your inner qualities and your impact. Sabihin po natin, your inner qualities and your impact. So minsan po ba naitanong na po natin sa ating sarili, ano kaya ang maiiwan ko na legacy or impact sa aking asawa, sa aking anak, sa aking mga ka-churchmate or sa mga katrabaho ko? Ano kaya ang maiiwan kong impact sa kanila? Minsan po ba naitanong na natin 'yon? Or masaya pa sila pag nawala tayo sa mundong ito? And ngayon pong gabing ito ay tuturuan po tayo ng Panginoon para po hindi masayang ang lahat po ng atin pong ginagawa, lalo na po pagdating po sa atin pong Panginoon. So your inner qualities and your impact. Ang sabi po dito, to make positive impact is to become a force that people would reckon with and not just a mere figurehead. So kung gusto po natin na tayo magkaroon ng impact, kung anong gusto mong maging, kung anong gusto mong gawin, galingan mo doon. Amen po ba? Lalo na po kung gusto mong maging pastor, become, sabi po dito, na isang pastor na may impact sa lahat ng congregation. Kung gusto natin maging better singer, kailangan po maging singer po tayo na may malaking impact po sa lahat po ng mga taong makakarinig po ng boses natin. And so on and so forth. Kung ano po yung nire-reveal sa atin ng Panginoon, kung anong ginagawa po natin ngayon, galingan po natin. Amen? Para magkaroon po tayo ng impact sa sa marami pong tao na nakapaligid po sa atin. So to make positive impact is to be an agent of transformation. Sabi nga po natin, agent of transformation. So hindi po pwede magkaroon tayo ng impact na wala po tayong babaguhin sa ating sarili. Hindi po pwede maging constant lang tayo na ganito tayo, ganyan tayo. Okay na yun, wala na akong babaguhin. Kasi ganito na yung personality ko, kasi ganito na yung character ko, okay na ako dito. So para po magkaroon po tayo at ma-improve po tayo, we really need to become an agent of transformation. Amen. And you make notable impression upon people's heart and minds when you make a positive impact. Ano na po ba ang nagawa natin sa ibang tao? Ano na po ba ang naitulong natin sa ibang tao? Or nabubuhay lang po ba tayo para magtrabaho? Or nabubuhay lang po ba tayo para kumain? Nabubuhay lang po ba tayo para sa sarili, para sa pamilya? Ano na po ba yung impact na nagawa po natin sa ibang mga tao? Ngayon, para po mas maintindihan natin, bakit kailangan tayo mismo magkaroon ng impact? Satisfied na naman ako sa buhay ko. Satisfied na ako na kumakain ako 3 times a day. Satisfied na ako na nagtatrabaho ako at napoprovide ko lahat ng pangangailangan ng aking buong pamilya. Ngayon, bakit po ba kailangan na may impact tayo or may legacy po tayo na maiiwan sa lahat po ng mga taong nakakakilala sa atin? Number 1, anong dahilan? You are important to God's plan on earth. Importante po tayo sa malaking plano na inihahanda ng Diyos dito po sa buong mundo. Sabi mo sa katabi mo, importante ka sa Diyos. So, ibig sabihin, may bahagi tayo. Amen? May bahagi po tayo sa malaking gagawin po ng Panginoon. Liitan na lang natin dito po sa bayan po ng Santa Maria. Pangalawa po, you can do much more than what you are doing now. Ano po bang pinagkakaabalahan po natin? Ano po ba yung lagi natin ginagawa every day? Hindi tayo pang hanggang dyan lang. You can do more. Amen? Ang sabi po sa Bible, I can do all things through Christ Jesus who strengthens us. Ang dami pong fear na pinapasok ng kaaway sa atin para po hindi natin ma-reach yung pangarap ng Diyos sa atin. Fear, example po, natatakot po tayo na i-extend ang business natin. Baka malugi, baka ganyan na mangyari. Amen po, andyan po ba kayo? Amen. So natatakot po tayo, nag-i-inject ang kaaway ng fear. Pero sinasabi po ng Diyos sa atin, hindi lang tayo pang ganyan. Amen? Kung yan ay kalooban ng Diyos, i-expand yung business mo. Kung yan ay kalooban ng Diyos, ipopromote ka.
You can do better. Amen po ba? Hindi lang tayo pang ganyan. So pangatlo, God has deposited great things into your life which must benefit others. Dahil po sa plano na yon, kasama tayo sa plano ng Diyos, great things ang nilagay niya sa ating buhay. So we are not just an ordinary people. Great things ang inihanda ng Diyos sa ating po mga buhay. Na hindi lang po tayo yung magbe-benefit nun, kundi po ibang tao din. Amen? Sabi nga po doon, pinagpapala tayo ng Diyos, pinagpapala niya tayo to become a blessing to other people. Amen po ba? Kapag po may mga tao po tayo na natutulungan, maniwala po kayo sa akin, in their downest times, na hindi na nila alam kung ano gagawin nila, pero nandyan ka para sa kanila. You make an impact. Meron kang naibabahagi, at forever ka na nilang hindi makakalimutan. Lalo na po yung mga first, meron pong kay KB na first time niya na kumain sa McDo. At nagulat po ako doon. Kasi pinakain ko po sila sa McDo. First time nilang maranasan yon. At dahil ikaw ang ginamit ng Diyos to bless them, hindi ka na niya makakalimutan. Kasi ikaw, yung tao na unang nagpala sa kanya para maranasan niyang makakain sa McDo. Naintindihan niyo po ba? So God deposited great things into our life na hindi lang tayo magbe-benefit, kundi magbe-benefit din po ang ibang tao. Pang-apat, you are born as a star. And you must shine. Sabihin po natin yan sa katabi natin, you are born as a star. And you must shine. Okay, hindi po tayo yung laging nasa likod, laging nasa backstage. Hindi tayo yung nakikita. You are born as a star. At kailangan magningning po tayo sa mga trabaho natin, magningning po tayo sa negosyo, magningning po tayo sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. And then pang-5, your impact here on earth determines your reward in heaven. Kung ano ang ginawa natin sa mundong ito, kung gaano po tayo sumunod sa Panginoon, yun din po yung reward. Ire-reward po tayo ng Diyos pagdating sa langit. Pang-6, you must be a voice and not an echo on earth. So pag ikaw ang voice, mag-stand ka talaga sa katotohanan. Amen po ba? Hindi sa kung ano yung sinasabi ng ibang tao, yun na rin yung i-echo mo. Alam po natin yung tama at mali. Amen po ba? At tayo po yung voice ng Panginoon to reach other people na hindi sila nag-iisa, na merong Diyos na tagapagligtas, may Diyos na nag-aalalay sa kanila, kumakalinga sa kanila. So we must be the voice. We must be a voice. Pang-7, you must be a contributor and not just a consumer. Dahil tayo po, naniniwala po ako na lahat tayo may pangangailangan. Amen po ba? Sino po dito walang pangangailangan? Sino po dito walang binabayaran? Lahat po tayo may binabayaran. At minsan po, kapag may nanghihingi ng tulong sa atin, ang lagi nating sinasabi na, pasensya na, may binabayaran din ako. Okay lang din naman po yun. Pero po ngayon pong gabing ito, tinuturuan tayo ng Diyos. Lahat po tayo ay may binabayaran. Lahat po tayo ay, ang tawag po dito, binibless po ng ating Panginoon. Amen po ba? At minsan po, sinusubukan lang po pala tayo ng Diyos. Bakit tayo sinusubukan ng Diyos? Katulad po nung kay Prophet Elijah, yung sa balo at sa kanyang anak. Isa lang po, isa na lang ang kakainin nila. Kung ibibigay pa nila yon sa lingkod ng Panginoon, maubusan na sila. Wala na silang kakainin. Kasi nung time na yon, tagtuyot, taggutom. Wala na silang kakainin. Pero dahil po sa pagsunod nila sa Panginoon, hindi po sila natakot, pinagpala nila ang lingkod ng Diyos. Ibinigay nila yung natitira nilang pagkain para makakain tong si Prophet Elijah. At ano pong ginawa ng Diyos? Hindi natuyo. Tama po ba? Everyday may pagkain sila. Everyday may nailuluto sila. Kinikwento ko lang po ito. Ano pong ibig sabihin? Kapag nagbigay tayo, walang kalugihan. Amen. Lalo na po pagdating sa ating pong Panginoon. Maging contributor po tayo, not a consumer. Yung lagi nating iisipin, ano makukuha ko dyan? Lord, pahingi ako nito. Amen? Na maging pagpapala din po tayo sa ibang mga tao. And then next, you must be among the best and not just among the rest. Iba tayo.
lingkod tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Sabi po dito, you must be among the best. Hindi tayo buntot, tayo ay ulo. Amen? Kaya sa bawat gagawin po natin, laging dapat the best. Amen po ba? Hindi nagbibilang ng trabaho. Andyan po ba kayo? Dapat the best. Hindi tayo katulad na iba na laging nalilate. Hindi tayo katulad ng iba na kapag sinabi ng boss mo yung pangalan mo, nabuburyo na siya kasi wala ka namang ginagawa sa trabaho. Hindi po tayo katulad ng iba. Tayo po ay dapat nasain po natin sa harapan po ng Diyos na maging excellent. Amen po ba? And then, 9, sabi po dito, you will be remembered for the impact you make. Kung paano mo natutulungan yung iba, kung anong nagagawa mo sa ibang tao, dun ka nila maaalala. Hindi ka nila makakalimutan. Totoo po yun. Kasi nararanasan. May kaibigan po ako na ang tagal-tagal na namin yung days pa po yun. Hanggang ngayon, kahit po may anak siya, 2 na or 3 yung anak niya, may asawa na po siya, hanggang ngayon hindi pa rin siya nagbabago sa akin. Hanggang ngayon sinasabi pa rin na, Madam, miss na kita. Minsan naman magkita tayo, ganyan-ganyan. At nakapagkita naman po siya sa akin. May mga tao po na kapag tinulungan mo sila, yung pure yung pag-ibig na pinakita mo sa kanila, kahit anong mangyari, hindi ka niya kakalimutan. Sabi po dito, you have to make an impact because God is a God of impact. And He said, go ye into the world and make disciples of me. So since ginagaya natin ng Diyos, we imitate Christ, so tayo din po mabubuhay na may impact. Amen? At hindi lang po impact, kundi positive impact. Makikita po natin sa buhay po ng ating Panginoong Hesus, hindi naman siya pinanganak sa magarbong lugar. Saan po siya pinanganak? Sa sabsaban. Amen? Amen po ba? Mamahalin po bang sabsaban? Hindi. Marumi at mabaho. And even po yung mga disciples, most of them, ang sabi po dito, even born in worse places. Pero kahit ganun po yung background po nila, in Jesus' name, ang lakas ng kulog, kahit po ganun yung background po nila, hindi po sila nalimitahan sa background nila, kundi ginamit sila mightily ng Diyos. They turned the world upside down. At kung hindi dahil sa kanila, lalo na po sa buhay ni Pablo, na dating persecutor ng church, sa buhay ni Pablo, na determinadong patayin lahat ng Kristiyano, kung hindi isinuko ni Pablo ang kanyang buhay sa Panginoon, wala po tayo. Kasi si Pablo, yung nag-spread ng gospel, para hindi lang po Hudyo ang makakilala sa Diyos, pati mga Gentiles. At tayo po yun, mga hentil. Kaya po, they made a change. They made a change. Sabi po dito, they made a difference. Hindi lang po basta nagbago. They made a difference. Kaya po pwedeng sabihin po natin ngayon, sabihin po natin, I will make a change. I will make a difference. Amen po ba? Amen po ba? Makikita mo lang yung difference ng isang tao kung hindi po siya katulad din among the rest. Alam niyo po, very challenging po talaga yon. Kasi nararanasan ko din po sa buhay ko eh. Napatunayan na po ng marami na kahit invite mo ko sa ganyan, hindi talaga ako pupunta. Lalo na po kapag inuman na yan. Madaling araw. Minsan po nakapunta na po ako sa kanila kasi despedida ng kaibigan ko po sa trabaho. Pero hindi nila talaga ako napilit. Kaya hanggang ngayon, hindi po nila ako sinasama sa mga gala-gala nila. Kasi alam po nila na ako ay hindi mo talaga mapapainom. Hindi mo talaga mapapainom. So minsan challenging po na maging different ka sa iba. Amen? Ang lagi ko na lang iniisip is, ang mahalaga, ang buhay mo sa harapan ng Panginoon. Kesa naman, marami kang kaibigan, pero nadadala ka sa ganun, na alam naman po nating hindi tama sa harapan po ng Diyos. So, tingnan po natin yung mga obstacles.
para hindi po tayo magkaroon ng impact sa mundong ito? Number 1, lack of vision. Sabihin nga po natin, lack of vision. So sabi po ng Panginoon, where there is no vision, the people perish. Kasi hindi mo alam saan ka tutungo. Hindi mo alam ang patutunguhan mo. Kasi wala kang pangarap, wala kang navivision. Wala kang iniisip or nai-imagine na balang araw, 5 years from now, 10 years from now, ito yung mangyayari sa sarili ko. Kumbaga parang go with the flow na lang tayo. So isa po yan sa mga obstacles, hadlang para hindi po tayo magkaroon ng impact sa mundong ito. Pangalawa po, ignorance. Sabihin nga po natin, ignorance. So this is a disaster. Disaster po talaga to kasi ang sabi po ng Bible, you shall know the truth and the truth will set you free. So kailangan knowledgeable po tayo. Amen po ba? Knowledgeable po tayo sa lahat. Kung di natin alam, kung wala tayong alam, isa po yan sa hadlang para hindi po tayo magkaroon ng impact. Pangatlo po at pang-apat, pareho lang po ito, disconnection from heaven and prayerlessness. Pag wala po tayong prayer, every day of our lives, madi-disconnect po tayo sa heaven. Amen? Tayo po ay kumukuha at humuhugot lagi ng lakas sa Diyos. Bakit tayo nagpapatuloy? Kasi dahil sa Diyos, dahil sa kalakasan. Amen po ba? At ako po ay buhay na patotoo na kung di lang po dahil sa Diyos, matagal na po akong nawala sa ministry. Matagal na po talaga. Matagal na po talaga. At hindi po siya madali. Mabuhay sa mundo, hindi madali. Tama po ba? Ang dami mong challenges, kabila dito, trabaho, personal na buhay, pamilya, negosyo, napakadami mong challenges sa mundong ito. Pero kung hindi ka pa mananalangin, kung hindi ka pa magbabasa ng Bible, paano na? Paano na po tayo mabibigyan ng kalakasan po ng ating Panginoon? So, dalawa po iyan sa magiging hadlang. Okay? Sabi po dito, always try to increase your praying time. Sabi mo sa katabi mo, mag-pray ka. Okay? Hindi po yung prayer na, Lord, kung ano po yung prayer ko kahapon, yun na rin po. Lord, naiintindihan mo naman eh. Same din naman. Di ba? Samahan niyo po yung mga anak ko, yun lang naman, Lord eh. So, ilang segundo po yung prayer niyo na yon? 3 seconds? 5 seconds? Sabi po dito, increase mo naman yung prayer time mo. Kung tayo po'y nananalangin ng 1 minute, increase mo naman, gawin mo namang 5 minutes. Kung 5 minutes ka ngayon, gawin mo naman 30 minutes. Sa susunod 1 hour. Let us increase our praying time. Amen po ba? Kasi pag di tayo nananalangin, ay hadlang po yan para magkaroon tayo ng impact. 5, laziness. Sabihin po natin, laziness. So this is resting when you are not tired. Okay. Bakit ka pagod? Puyat ako eh. Bakit ka puyat? Naglaro ng COD. Naglaro ng ML. Okay. This is resting place when you are not tired. Kaya yung mga dapat mong gawin, hindi mo naghagawa kasi nga inilalaan mo sa ibang mga bagay na hindi naman po importante. Okay po? And then next, pride and ignorance. Pride and ignorance. May mga pagkakataon po sa ating sarili na hindi natin alam na yung mayabang na po pala tayo. Malalaman mo lang na somehow may pride ka na kapag ikaw na lang laging tama. Andyan po ba kayo? Na hindi na po natin iniisip ang ibang tao. Na gusto mo ikaw lang ang pakinggan at hindi ibang tao. So siguro, dapat po magpa-rebuke tayo sa Lord. Kaya nga po importante ang prayer, importante ang reading the Word of God. Kasi in reading the Word of God, nakikita mo yung ugali mo. Nakikita mo yung dapat mong baguhin. Amen po ba? So, mahirap po kasi na manatili tayo sa pride and arrogance. Bakit? Dahil sabi po ng Bible, pride goeth before destruction. Eh, sino po ba dito ang gusto ma-destroy siya? Wala. Kayo po ba gusto niyo ma-destroy kayo? Wala. Amen po ba? So, dapat po yung pride ay mawala sa ating pong mga buhay. Pang-pito, sinfulness. So when you enjoy sin, it will stop you from making an impact.
The Bible says, flee from any appearance of sin. Alalahanin po natin yung nangyari kay Eva at Adan. Si Eva at Adan, nung sila po hindi pa nagkakasala, ang ganda ng relationship nila sa Lord. Pero nung once na nagkasala na po si Eva at Adan, makita po natin unti-unti siyang lumalayo sa Panginoon. Kasi yan po yung tendency talaga. Isa sa mga ang tawag dito, isa sa mga dahilan. Bakit ka lumalayo sa Diyos? Nagigilty ka eh. Bakit hindi ka mightily maghamit ng Diyos? Kasi may guilty feelings sa buhay mo. May guilty feelings sa sarili mo. May mga bagay na hindi ka nagawa. May pinapagawa sa iyo ang Lord, tas hindi mo nagawa. Mga kasalanan na hindi mo naman alam, pero nagkasala ka pala sa harapan ng ating Panginoon. Sinfulness. Pag na-enjoy na po natin yung kasalanan, okay na ako dito, ito na yung buhay ko eh. Sinfulness. Pangwalo, being narrow-minded. So this is an obstacle to making an impact. Para po sa akin, ang pagiging narrow-minded, ano po sa Tagalog ng narrow-minded? Narrow-minded. Makitid ang pag-iisip. Yan. Pag-iisip ang gawin nating term. Makitid ang pag-iisip. Para po sa akin, ang meaning ng makitid ang pag-iisip, hindi mo na kayang unawain ng ibang tao. Narrow-minded. Para po sa akin yun sa akin lang po yun. At laging ikaw na lang yung dapat pakinggan at tama. So, nagtanong po ako sa isa, sabi ko, para sa'yo, anong meaning mo ng narrow-minded? Ito po ang meaning niya. Kapag hindi mo na inilagay ang sarili mo sa shoes ng iba. Kaya ang dali sa'yong manakit ng ibang tao. Kasi bakit? Ang iniisip mo lang yung sarili mo. Hindi ang ibang tao. So, narrow-minded. Alam ko pong lahat kayo, may ibang meaning din po sa narrow-minded. Para po sa akin, walang understanding. Amen po ba? Sa buhay ng ibang tao. Or sa sitwasyon na pangyayari po, present po na pangyayari sa buhay po ninyo. And 9, moving with the wrong people. Sabihin nyo nga po, moving with the wrong people. Napakahalaga po nito, moving with the wrong people. Kapag po ang circle of friends po ninyo ay naghahatak sa inyo, pababa, there's something wrong. Lalo na po sa atin pong relationship sa Panginoon. Dapat po ang mga circle of friends po natin maghahatak sa iyo para magpatuloy ka sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Napakalaki po ng bagay na ito kasi isa nga po yan sa lagi kong pinapatotoo sa akin na kung ang circle of friends ko ay hindi po ako, yung as in-encourage po talaga nila ako. Kasi may mga times talaga na manghihina ka kahit pastor ka May mga times po talaga na susuko ka at aaminin ko po na madalas sumusuko po ako. Pero thankful po ako sa mentor ko, thankful po ako sa circle of friends ko dahil sila din po yung nagiging dahilan para hindi po ako sumuko, lalo na po sa paglilingkod ko sa Panginoon. Kasi kahit naman saan tayo magpunta, kahit sa ibang church tayo magpunta, kahit sa ibang trabaho tayo magpunta, meron pa rin ganun meron pa rin ganung tao, klase ng tao. So, hindi tayo makakatakas. Amen? So, baka dahil ganun ang pangyayari, tinuturoan ka maging malakas ng Panginoon or may lesson na gustong ng Diyos na matutunan mo. Amen po ba? Kaya po hindi sagot talaga sa lahat ng bagay yung pag-alis. Yung pag-quit. Pinapatatag lang po tayo ng ating Panginoon. Moving with the wrong people. Choose wisely. Kung sino po yung lagi nating sasamahan. At kung yung circle of friends na yun, walang pinag-uusapan kundi ang ibang tao, ialis niyo na po yung sarili nyo sa mga ganong klase. Kasi bakit? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Hindi po pwedeng hindi ma-impluwensyahan na tayo, kung sino at kung anong ugali po ng friends po natin. Meron po akong katrabaho, sabi niya, mabait naman yung boyfriend ko. Di nga nagmumura yun Nagulat na nga lang ako lately, palamura na siya ngayon. Dahil po sa lagi niyang nakakasama. Andyan po ba kayo? Ganon din po yung nangyari nung ako po ay high school. Hindi naman siya masama, pero yung kaibigan ko po na yon ay napapunta po sa barkada na laging nagka-cutting class. Kaya po, kahit hindi siya nag-cutting class, pero since na barkada kayo, nadamay po siya. Kaya tell me who your friends are and I will tell you who you are.
kung mga marites tong mga kasama natin, for sure marites ka na rin. Kasi nai-impluwensyahan ka ng iba. So, hindi po tayo ganon. Amen po ba? Hanggat maaari, wag po nating i-involve yung sarili natin. Ako po, lagi ko lang pong iniisip is, actually ngayon, sinasabi ko po yan sa Lord, sinasabi ko po yan sa mama ko. Sabi ko, Ma, I don't want to involve myself in any group or any people. Nakakausapin ako and we will talk behind their back. Ayoko po ng ganun. Pero po, sinabihan ako ng mama ko, kasi pastor ka eh. So definitely, kung may mga concern sila, dapat talaga nilang sabihin sa'yo. Dahil ikaw ang dapat lumutas niyan. Pero kung hindi lang po ako pastor, ayoko pong ganun. Ayoko pong mag-involve sa ganun. Kasi bakit? Tumingin po kayo sa akin. Dadating ang Diyos, lahat tayo, individually, haharap sa Diyos. Hindi naman yan pwede nating sisihin yung kaibigan natin, kaya tayo naging ganito eh. Wala tayong pwedeng ibang sisihin, kundi sarili mo. Ngayon, kung lagi nating iisipin ng ibang tao, ang buhay ng ibang tao, makakatulong ba yan? Kung ang iisipin mo yung sarili mo, ano ba? Ano bang mali sa akin? Ano bang dapat kong i-improve? Makikita po natin yung improvement sa atin pong mga buhay. And I do believe, ewan ko po kung mag-a-agree po kayo, hindi po nakakalugod yung ganon. Now we will talk behind others people. Behind other people. Hindi po siya nakakalugod po sa atin pong Panginoon. And isa po ako sa mga naging biktima din po ng ganon dahil yung cyberbullying nga po na siguro po alam po ng ibang tao yun dito. Alam niyo po kung hindi lang talaga ako Kristiyano, matagal na ako nagpakamatay. Kasi po hindi po biro at hindi po siguro alam ng mga tao na masakit pag ginawa mo yun sa isang tao. Buti na lang po, Christian po ako at may umaalalay po sa akin kasi hindi lang yun yung ginawa nila sa akin. Sobrang napakasakit na gusto ko na po talagang mag-quit. Pero masalamat po sa Panginoon dahil sa mga pangako po niya at yung kapayapaan na alam mo naman ang standing mo, alam mo naman ang ginawa mo sa harapan ng Panginoon, ay yun po yung nagiging kalakasan at kapayapaan po ng puso ko. Kaya po, sa bawat pagkakataon na dumadating yung mga ganong problema, wala po tayong kayang gawin. Even yung i-save natin yung sarili natin, wala po. Ang Lord lang po yung makakasave sa atin. Ang Lord lang po yung makakatulong talaga sa atin. Wala na pong iba. In our own strength, in our own ability, wala po. Ang Lord lang po talaga yung makakapitan natin sa pinaka durog na pagkakataon po ng buhay po natin. So, pang-10, demonic influence. Demonic influence. May mga pagkakataon po na siguro mapapansin po natin. Meron po kasing story dito na isang babae, nagtataka siya kasi siya, pati yung mga anak niya, bakit hindi nagtatagumpay? Lagi nag-fail. So dumating po yung time na may pastor na lagi po silang nananalangin at talagang pagdating sa spiritual warfare ay talagang mahusay po sila sa ganon. Alam po nila yon. Kaya po nag-join po siya doon at nanalangin po siya. Matindi po yung panalangin po nila. And ni-reveal ng Lord kung bakit nagiging ganon sa pamagitan ng panaginip. Nung nalaman na nila kung anong demonic spirit ang meron, bakit hindi sila nagtatagumpay, bakit ganito lang yung buhay nila, ni-rebuke po nila yon, kinast out po nila yon. At nung time po na ginawa po nila yon, ano nangyari? Nakita na po nila yung pagpapala. Amen po ba? Nakalaya na po sila sa ganong klase ng sitwasyon. So, nalaman na po natin yung mga obstacles. Ngayon po, ano naman po yung keys, sabi po dito, to your making an impact life. Number 1 po, you must become a friend of God. Sabihin mo sa katabi mo, you must become a friend of God. Amen. So, if you are not friendly with the Almighty, He cannot help you. May tanong po ako sa inyo. Masasabi niyo po ba na lahat po ng tao na nandito, lahat ay kaibigan natin? Sino po nagsasabing kaibigan niyo lahat ng tao dito? Taas ang kamay. Wala. Sino po nasabing hindi?
Taas po ang kamay. Hindi. Kasi paano mo masasabing kaibigan mo yung isang tao? Lagi kayo nag-uusap. Amen? Nagkakasama kayo. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, kaibigan kita, pero wala namang communication. Wala namang relationship. So masasabi natin, kaibigan natin ng ating Panginoon kung lagi po tayo nakikipag-usap, lagi tayo nananalangin, lagi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. So kapag tayo po ay naging kaibigan ng Diyos, kaya po niya tayong tulungan. Don't get me wrong, hindi ko po sinabi na pag hindi ka kaibigan ng Diyos, hindi ka niya tutulungan. Alalahanin niyo po ang isa sa mga karakteristik ng Panginoon. Hindi mo pa nakikilala ang Diyos, mahal ka na niya. Amen? Even if we are unfaithful to Him, kahit unfaithful tayo, kahit lumalayo tayo, pilit natin lilalayo yung sarili po natin. Pero matatagpuan mo ang Diyos tapat. Amen? Pinagpapala ka pa rin, iniingatan ka pa din. Pero nabasa ko po yan sa Bible. Yung mga bagay na ginagawa ng Diyos, kahit unfaithful po tayo, hindi para ipagpatuloy na lumayo ka. Kundi yan, ginagawang katapatan ng Diyos sa buhay mo, pinagpapala ka pa rin despite of everything. Ginagawa po yan ng Diyos para ma-realize mo at bumalik ka sa Kanya. Amen po ba? So, kung tayo sa mga kaibigan natin, handa natin silang ipaglaban. Handa natin silang tulungan. Andyan po ba kayo? Amen. Tama po ba? Yung mga kaibigan natin, handa tayong tulungan, handa tayong protektahan. Kaibigan natin may relasyon. Ngayon, how much more si Lord? Kung tayo ngayon ay pinagpapala na ng Diyos, tapat ang Diyos sa ating mga buhay, pinoprotektahan tayo ng Diyos, naging kaibigan mo pa ang Diyos. Mas higit na pagpapala ang kayang ibigay ng Diyos. Hindi mo pa sinasabi, alam ng Diyos ang puso mo, ibinibigay na agad ng Diyos. Amen po ba? Andyan po ba kayo? You must become a friend of God. We must surrender our life totally and completely to Him. Amen. Para po tayo ay maging kaibigan ng Diyos. Pangalawa po, let the Bible be your companion. Be a friend of the Bible. Yan po yung sandata natin Diyan po tayo, hindi lang tumatatag Ang salita ng Diyos ang nag-guide sa atin. Sa katotohanan at sa dapat natin paniwalaan at sa dapat po natin gawin sa mundong ito. Dahil po ang mundong ito ay pasama na ng pasama. Ang sabi po dito, it is recorded in history that those nations where the Bible is their foundation have never been enslaved. Alam ko po ito kaso lang po hindi ko po siya ma-search. Ang US ay they acknowledge God. Yung mga before, past presidents pa po. They acknowledge God. Kaya naman po, ano nangyari sa US? One of the best. Amen po ba? Strongest. Ay, hindi pala strongest. I don't know. Pero isa sa mga makapangyarihang bansa. Amen po ba? Ang US. Kasi they acknowledge God. At ang nakakatuwa po, sa atin po, sa bansang Pilipinas, we also acknowledge God. Bakit? Tingnan niyo po yung pera po ninyo. Meron po nakalagay dyan, mapalad ang bayan na ang Diyos ang kanilang Panginoon. Amen po ba? So we acknowledge Him. We acknowledge God. That without Him, wala tayong magagawa. We can do nothing. Kaya naman po kahit may mga nagbabanta at may nakikita po tayo mga disaster, floods, kahit ano pong mga nangyayari sa buong mundo, bakit ang Pilipinas, wala pa po tayo nararanasan? Hawak ng Diyos ang bansang ito because we acknowledge Him. Amen po ba? Nagtitiwala po tayo sa Panginoon, kaya pinoprotektahan po tayo ng Diyos. So, sabi po dito, let the Bible be your companion. And pangatlo, live a holy life. Sabihin po natin, live a holy life. So, holiness will move you closer to God. It will bring you good results. Totoo naman po yun Meron naman po tayong conscience. Andiyan naman po ang Holy Spirit na magsasabi sa atin, anak, mali ang gagawin mo. Anak, wag mo yang gawin. May guilty feeling. Amen po ba? May guilty feeling. So kapag po ang buhay po natin ay
lumalakad tayo ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon, mas lumalapit po tayo sa Diyos. Because God is holy, so we must become holy. So isa po yan, kapag nabuhay po tayo ng may kabanalan, for sure, malaki ang impact na mangyari sa buhay mo. Naalala niyo po si Benny Hinn? Kilala niyo po si Benny Hinn? Kilala niyo po si Catherine Kuhlman? Grabe sila sa Holy Spirit. Grabe yung reverence nila and closeness nila sa Holy Spirit. Kaya po, pati si Smith Wigglesworth, grabe po yung closeness nila kasi nabubuhay sila na may kabanalan. Wala na sila ginagawa kundi magbasa ng Bible. Manalangin. Grabe po yung holiness po nila. Kaya naman po, anong nangyayari sa buhay nila? Grabe yung impact. Maraming tao ang gumagaling. Amen po ba? Si Smith Wigglesworth, hindi nakakabasa. Hindi nakapag-aral, pero nakakapagbasa ng Bible. Si Smith Wigglesworth din, patay. Nabuhay niya. Grabe ang impact. Amen po ba? Kasi nabuhay ng may kabanalan. So next po, you must be humble. Humble yourself to learn from anybody. Makikita po ba natin ang humbleness sa pamagitan po ng pagyuko? Hindi. Makikita po ba natin ang humbleness sa pamagitan po ng pagmamano? Hindi. Kasi ano ang laging tinitingnan ng Diyos? Puso. Kahit ano ipakita natin sa buong mundo, sa mga tao sa paligid natin, kung mali naman yung motibo, ang Lord lang ang nakakaalam niyan. Amen? So we can love Him the way na kung paano natin siya itrato, the way we treat Him, pero hindi natin maloloko ang Diyos. Amen po ba? Totoo ba yung pinapakita mo or not? Ganon din po sa pagiging humble. Amen? Hindi tayo makapagloloko sa harapan po ng Panginoon. So we must always be humble sa ating Diyos. Pagiging humble po, you acknowledge na wala kang kayang gawin. Ang Lord lang ang makakatulong sa'yo. Amen po ba? And next, you must read. You must read and study, get good books and materials, read, learn, and study them. Pagdating po sa mga materials and books, lagi po kayo magtatanong sa pastor kung okay lang ba yon. Kasi in the last days, marami na po ang lilitaw na mga false prophet. Even Satan, alam niya ang salita ng Diyos. Kaya hindi po porket na ito po ay nagsasabi ng Word of God, ay masasabi na po na dadala niya tayo sa tama. Amen po ba? So we really need na hingin ang advice ng ating pong pastor bilang siya po yung namumuno sa atin na Pastora, okay lang po ba to? Pastora Kay, okay lang po bang basahin ko po ito? Amen po ba? Isa po sa mga hindi natin dapat binabasa ay yung mga libro ni Joseph Prince. Kasi naniniwala po siya, once you are saved forever. And hindi po yan yung atin pong pinaniniwalaan. Dahil may mga, malawak na topic pa po yan na pwede naman pong i-discuss din or itanong po natin sa atin pong mga pastors. So you must read. You must have a vision. Ito na po yung sinabi natin kanina. Kasi hindi po natin alam kung saan tayo patutungo pag walang vision. Kaya kailangan po natin niyang gawin. Ano pa po, para magkaroon ng impact, you must seek for competence. Sabihin nga po natin, you must seek for competence. So anything we do, be competent. Dapat alam mo yung ginagawa mo. Dapat mahusay ka sa ginagawa mo. Hindi po tayo yung pupunta or magne-negosyo nang hindi mo pinag-aaralan yung negosyong kinukuha mo at gusto mong makuha. Hindi po pwedeng ganun. Ako po bilang nurse, hindi po pwede na maging nurse ako nang hindi ko alam yung iba't ibang mga sakit na hindi ako marunong mag-assess. Hindi po pwedeng ganun. At para maging competent po ako, kailangan gawin ko po yung mga nursing skills. Like po yung IV insertion, yung kapag po nagsaswero. Kailangan one shot lang yun. Kasi kawawa ang pasyente, kapag hindi ka competent, pag di ka marunong, pwedeng maging 5 yung ma-insert mo sa kanya at masakit po yun. Sino na po nakaranas ng ganon? Yung iba po na, for sure nakaranas na po yung iba. At masakit po yun. Hindi po biro yun. So pagiging competent po, para rin po sa sarili po natin. We must be competent. Amen po ba? In everything we do. Kahit po sa atin pong family.
We must be competent. Hindi po puro ang alam natin ay sinigang na baboy, ang lutuin. Ang alam lang natin, adobo. Wala na. So be competent. Pag-aralan mo na pritong itlog naman yung lutuin mo. Amen. So dapat mag-create tayo ng something, 'di ba? Husayan natin ang pagluluto para masaya ang buong pamilya. Iba-iba naman po ang niluluto. Amen. Hindi po every Friday ay munggo. Amen. Galunggong. Amen po ba? So you must seek for competence in everything we do. Hindi lang po sa ganyang aspeto. Kahit po sa pagtatrabaho. Amen? Kung hindi natin kayang mag-excel, pag-aralan mo yan. Amen po ba? Amen. So you must be a prayer addict. Sabi mo sa katabi mo, you must be a prayer addict. So your prayer life determines how far you will go in life. Without prayer, ang hirap mabuhay. Amen po ba? Kaya kailangan po ng panalangin. Paano mo masabing addict ka sa isang bagay? Hindi pwedeng hindi mo siya gawin. Tama po ba? So ang pagiging prayer addict, hindi lang yan one time sa umaga. Amen po ba? In everything we do, we will pray. Because prayer, addict tayo sa prayer. So we must be a prayer addict. Number 9, you must be obedient to God. Sabi mo sa katabi mo, you must be obedient to God. So God does not want 99% obedience. He wants 100% obedience. The Bible says, obedience is better than sacrifice. Andito tayo, nagsasakripisyo tayo every Sunday. Uma-attend tayo every Sunday. Pero ang tanong, sumusunod ba tayo sa Diyos? Obedience is better than sacrifice. Para po sa akin sa akin lang po. Magsasacrifice ka, lang din naman. Siguraduhin mo na pag pinadaan yan sa apoy, ay magiging gold pagdating natin sa langit. Magsasacrifice ka na lang din naman Diba? Ano yung mas gusto ng Lord na makita sa'yo? Pagsunod, hindi yung pagsasakripisyo. Andyan po ba kayo? Amen po ba? Amen. Parang ganito lang yan Anong language mo? Anong love language mo? Time? Ano po ba love language nyo? Ako po kasi oras. Oras. Hindi po ako ma-words, pero maano po ako. Ang tawag doon? Yung pinapakita ko po na mahal ko yung isang tao sa pamagitan po ng hindi pagbibigay ng material Yung binibigyan kita ng panahon. Ganon. Ibig sabihin, mahal ko po yung isang tao. So, tayo, meron tayong basihan sa pagmamahal. Masasabi kong mahal mo ko kung ganito yung ginagawa mo. Tama? Meron din naman kasi na mas gusto laging I love you ng I love you. Hindi po ko ganun Yung hindi ako I love you. I love you sa umaga. I love you sa tanghali, I love you sa gabi. Hindi nga lang ganun Minsan nga 100 times kailangan mong sabihin sa misis mo, I love you, I love you. Oh, sinabihan na kita ng I love you na naman. Diba? Ganun yung mga misis natin Pero hindi po. Kumbaga kung tayo ganun tayo, may basihan tayo. Ang Diyos din. Amen? Kaya po ang basihan ng Diyos, mas gusto niya, sumunod ka, obedience, kesa yung mag-sacrifice po tayo. So, mas matimbang po yun sa ating Panginoon. 10, you must seek to live an exemplary life. So, you must live a life that others would like to emulate. Nasain natin na sa buhay po natin, may gustong gumaya. Amen po ba? Na pag sinabi yung pangalan natin, ayan, masipag yan Ayan, grabing maglingkod yan. Ayan, grabe, kahit busy yan. Pag tinawag mo, lalo na sa ministry, pumupunta yan. Ay, grabe, magtrabaho yan. Hindi basta-basta magtrabaho yan. Alam niyo po yun? Gagayahin ko yan. Alam niyo po yun? Na yung buhay po natin ay nagiging good testimony po sa ibang tao na gusto din po nilang gayahin. 11, you must invest in your personal growth. Okay. You must embark on a lifelong journey of personal improvement. Ito po yung sinasabi din natin kanina. Example ko po kanina. Kung gusto po natin na maging fluent tayo in English. Okay. Kung gusto natin maging fluent tayo in
Kasi sa amin po kasi sa nurse, para makapag-abroad, isa po yan sa itetake mo, IELTS, English Proficiency. So, hindi lang speaking, reading, writing, listening, lahat po yan dapat maipasa mo. Mag-e-exam po yung mga kasamahan ko. Sabi nila, uy, grabe yung pamangkin ko, oh, British accent. Kinakausap ako ng English, syempre hindi naman ako gumaganon yung mga kasama. Oo nga pati nga yung pamangkin ko, sabi kong ganun pinapanood lang nila yung Peppa Pig. Kaya sabi ng katrabaho ko, minsan nga gusto ko na rin manood ng Peppa Pig. Manood na lang kaya tayo ng Peppa Pig. Grabe po, Inglesera talaga yung mga bata ngayon, di ba? Mga anak po ninyo, yung generations ngayon. Grabe mga English speaking, di mo naman tinuruan, parang marunong mag-English. Napapanood po kasi nila yan So kung gusto natin maging mahusay tayo sa isang bagay, okay? Kailangan pag-aralan natin yan for our personal growth. Meron po akong kakilala na laging nagsasalita after po niyang mag-take a bath. Sinasabi po niya sa akin yun. Kasi gusto niyang alam niyo po yun, yung interpersonal and yung English niya ay, alam niyo po yun, ma-practice niya. So minsan nag-i-imagine daw po siya na may client siyang kausap. Kaya minsan kinakausap niya yung sarili niya, what if ganito yung sinabi ng client, ganito yung sasabihin ko in English. So, ini-improve po niya. So, we really need to invest in our personal growth. Pag kulang tayo ng knowledge, read books. Amen po ba? Amen. Pag wala tayong, hindi tayo marunong magluto, learn how to cook. So, we really need to invest. And next, we must improve our character, communication. Wala po dyan yun. Improve yourself. And 12, pray for anointing. Ito po yung para sa akin mahalaga. Kasi we can do nothing apart from God. We must ask desperately for God's anointing. Para po in everything we do, kasama po natin ng Diyos. Amen? So anointing is the power and presence of the Holy Spirit. Grabe pong kapangyarihan ng Diyos once andyan po ang anointing. So without it, you are empty. Without the anointing, we are empty. We are empty. We must ask the Holy Spirit for the anointing. 13, you must embrace change. Sabi mo sa katabi mo, change. So change is the essence of life. Ako po, isa po sa mga ugali ko na tinuturuan po ako ng Diyos. Kapag po ako'y nakapagplano na, ayoko nang babaguhin mo yon. Lalo na po sa JIL, we cannot compare other churches sa church po natin. Kasi sa church po kasi natin talaga, pinalaki po kami na, yes, may plano kami, activity ka that day. Pero pag nagpatawag ng meeting ang taas or nagpatawag ng activity ang taas, ika-cancel mo yung plinano mong activity para makasunod tayo sa taas. Ganun po yung training namin sa JIL. Kaya po, madalas din, napapansin ko, kahit anong pagpaplano na gawin mo, sa kasal mo, sa mga events, ang tagal yung pinaghirapan, planuhin ang mga bagay-bagay. Pero pagdating na ng actual, meron pa rin po talagang hindi masusunod Tama po? Meron at meron. At kapag may hindi nasunod, GG ka dyan. Amen? Gigil na gigil ka kasi hindi nasunod. Pero po, ang change po kasi ay dapat constant. Dapat open po tayo for change. Amen po ba? Open po yung buhay natin for change. Because change is the essence of life. We need to change when it is necessary. Kung kailangan po nating magbago. Stagnation is very bad. Change is the only constant thing. Lalo na po nowadays. Amen? Kung hindi mo babaguhin yung isip mo na kailangan mo matutunan na yung mga bagong technology, maiiwanan po tayo ng mundong ito. Kasi napakabilis po ng pagbabago, lalo na po ngayong kapanahunan. Amen po ba? Pang 14, pursue life of excellence. Excellence is a state of quality and achieving it by choice. Hindi po pwede lang. Dapat proud ka na pinasa mo yan.
Pinagpuyatan mo yan, ibinigay mo ang best mo para dyan. Kaya po, let us pursue a life of excellence. Sabihin po natin, excellence. Excellence. So, excellence po. Amen? Pinaka the best na magagawa po natin. Sabi po sa Deuteronomy 28 verse 13, basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinigay sa inyo ngayon. Tingnan nyo po, anong mangyayari po sa atin? Magiging pinuno tayo ng mga bansa. Ano pa po mangyayari? Uunlad tayo. Hindi po tayo mabibigo. Yan po yung mangyayari sa atin. Pero may kung. Ibig sabihin, dapat po muna nating sundin yung kung para mangyari po itong mga bagay na ito. Ano po yung kung? Kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos. Diyan po sa Deuteronomy 28, meron po dyan na hindi tayo magiging buntot. Tayo po'y magiging ulo. Grabe po yung mga blessing of obedience. Pag sinunod po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, mabilis na lang po. May 10 categories of people in our life. So, mag-decide po tayo kung sino isasamahan natin, ha? Tingnan po natin itong mga klase ng tao. Number 1, those who never discover who they are. So those who are absolutely ignorant about their destiny. Sila po ba yung mga gusto nating kaibiganin? Gusto nating samahan? Amen o amen? Walang sumasagot. Those who never discover, hindi po. Amen? Pangalawa, those who do not know what is happening. So they really do not understand what life is all about. So ignorance. Sila po ba yung mga gusto nating samahan sa ating buhay? Kayo na po makakasagot. Pangatlo, those who watch things happen. Spectators lang po sila. Tingnan, observer. So, tinitingnan lang nila. Pero wala pong nangyayari. Okay po? And next, those who make things happen. That is the group the Almighty wants you to belong to. Gusto niyo po bang samahan to? Yung gusto may nararating. Yung gusto may patutunguhan. Amen po ba? Those who make things happen. Isa po yan sa dapat po nating samahan. Panglima, those who struggle endlessly. These are the strugglers and the wrestlers. May makapagkakataon po na kapag may nagsabi po sa atin ng problema, andun po tayo para sa kanila. Pero I believe, naranasan nyo na rin po ito. Kapag lagi na lang problema ang lumalabas sa kanyang bibig, parang ayaw nyo na pong i-observe. Tama po ba? Amen po ba? So, those who struggle endlessly with kahit gustuhin mo man, yung kalungkutan niya, parang napapasa na rin sa'yo. Amen po ba? So, yan po ba yung gusto natin na samahan? Then there are 0 people. These ones are just there and nothing is happening. Nandyan lang sila pero walang nangyayari. 7, we have the not enough people. They have but it is not enough. They are at poverty level. Ito po yung mga tao na meron pero hindi enough. Kulang pa. They are not enough. Okay? So they are at poverty level. Pangwalo, we have the just enough people. They are on the average. Pang-9, there are successful people. Ito po ba yung gusto natin? Amen? Successful people, these ones have enough. Ang pinaka-favorite natin, 10. Tingnan po natin. Ano yung 10? There are the outstanding or significant people. Sino po sila? These have more than enough and they impact others positively. Makita po natin yan. Isa po sa mga bagay na hindi ko po sinasabing yan lang para maipakita natin yung impact natin sa iba. Na yung pagpapalang ibinigay sa atin ng Panginoon ay halimbawa lang po ito Halimbawa lang po ito. Yung pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon, ini-extend natin sa mga, halimbawa, cancer patients.
ine-extend natin sa mga orphanage, sa mga charities. Ine-extend po natin. Yun po yung mga outstanding or significant people. Hindi po sila nakakampante na yung pagpapala ay sa kanila lang. Ine-extend nila sa iba. Nagkakaroon sila ng impact sa buhay ng ibang tao. So, dalawa po yung gusto natin. Amen po ba? Ano yung una? Those who will make things happen. And then, pang-sampo, there are the outstanding or significant people. Ito po yung nagbibigay ng positive impact sa marami pong tao. And last, 3 lang po. Sabi dito, 3 things about impact in life. Basahin po natin, last slide na po yan. 1, 2, 3. 1, you can have no impact. Gusto niyo po ba yan? Mabuhay tayo, magtrabaho tayo, kumain tayo, wala kang impact. Pag nawala ka sa mundo, walang makikiramay. Pangalawa, ano pong gusto nating mangyari sa buhay natin? You can make a negative impact. Ito po ba yung gusto natin sa buhay natin? Nagugustuhin pa nilang mawala ka sa mundong ito? Yan po ba yung gusto natin? Negative impact? I believe hindi natin yan gusto. Pangatlo po, you can make a positive impact. Ito po, gusto na natin? Amen po ba? Amen. Yung may maiiwan tayong magandang alaala, magandang ginawa, hindi lang sa iilan na mga tao, kundi sa maraming tao. Ako po, isang short testimony lang, kasi proud po ako na naging daughter po ako ni Pastor Manny Lopez. Si Pastor Manny Lopez, siya po ay may hawak na San Jose, buong churches po ng San Jose before. At namatay po yung father ko last 2021, year 2021. Hindi po madaling mawalan ng ama. Pero ang nakakatuwa po doon, grabe yung impact na iniwan niya sa mundong ito. Grabe yung legacy. Biruin niyo po, yung kada sinasabi ng tao, umiiyak pa, sinasabi sa Pastor Manny, grabe yung ginawa niya sa amin, inalagaan niya kami, hinatid-hatid pa kami sa mga bahay-bahay. Grabe yung impact. At nung siya po ay dadalin na sa huling hantungan niya, nag-cause pa po ng traffic. Kasi nasa likuan na po kami papuntang San Gabriel. Pero yung mga tao nandito pa po, meron pa pong nakapila ng mga tao dito na gusto pong makiramay sa amin. Sabi ko, grabe yung impact na naiwan po ng tatay ko. At nung siya po ay, ang tawag dito, ibababa na yung kabaong po niya, alam niyo po ang kanta po nun, To God Be the Glory. To God be the... Iyak po ako nang iyak. Sabi ko, grabe. Parang, alam niyo po sa puso ko na gusto ko siyang gayahin. Kasi grabe po siya. Hindi lang siya pastor, kaibigan din po siya ng mga tao. At ang dami niyang hinipo na puso ng mga tao. So, namatay po siyang maraming nagmamahal sa kanya. And I'm proud kasi nagawa po niya to. Nagkaroon po siya ng positive impact, hindi lang sa aming pamilya bilang tatay, kundi sa lahat po ng taong nakakakilala sa kanya. Good din po siya, hindi lang siya good father, good din po siya sa kanyang mga kapatid. Tayo din po, gusto po natin yun no? Amen? At kung meron man po na dito ay tahimik lang, pero wino-workout niya at nagkakaroon siya, nangyayari na magkaroon siya ng positive impact sa buhay ng ibang tao, ituloy nyo lang po yan. Amen? At mas damihan pa natin yung mga taong matutulungan natin. Amen po ba? At para po sa iba na pag in-evaluate yung sarili natin na parang wala yata akong natutulong sa iba, may pagkakataon pa po tayo. Amen? Na magkaroon po ng impact ang ating pong mga buhay. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. And right now, let us desire in our hearts na baguhin tayo ng Lord, i-transform ng Lord ang puso't at isip po natin para po
maggamit tayo ng Diyos para marami pa po tayong matulungan ng mga tao at magkaroon po tayo ng impact sa kanila pong mga buhay. Amen po ba? Ang lagi nyo lang pong iisipin para mangyari ang lahat ng ito, bukod po sa anointing ng ating Panginoon, isipin mo, sa lahat ng gagawin mo, mabe-bless ba ang Lord? Sa lahat ng gagawin mo, malulugod ang Lord? Sa lahat ng gagawin mo, maitataas mo ba ang Diyos? And kung hindi, wag mo nang gawin. Kasi for sure, hindi yan magiging impact sa ibang tao. Pero kapag ang lagi mong dinedesire, Lord, I want to glorify you. Hindi lang ako ganito sa negosyo ko, hihigitan ko pa. Okay? Grabe yung testimony na gagawin mo sa negosyo mo, sa mga empleyado mo, na laging may Bible study. Na hindi ka nila makakalimutan. Okay? Ito yung i-desire natin sa Panginoon. Maitaas natin ang pangalan niya, mapupurihan siya sa ating pong mga buhay, at magaya natin siya. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat at tayo po'y umawit ng isang awit sa Panginoon. Buksan po natin ang ating puso't isipan. Buksan po natin ang ating pong mga tenga para marinig po natin ang tinig ng Diyos at simulan po nating magpuri sa atin pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Fading love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. no longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever clinging to the the cross. Isang pa po, my Jesus, my Lord. My Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you. It is no longer my ways, no longer my ways. Let your will, yes, Lord, make me a servant, make me a servant. My heart's ever true, clinging to the cross. I'll follow you. I'll follow you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, habang nakataas po ang aming mga kamay, tanda po ng aming pagsuko ng aming buhay completely and totally sa iyo. We acknowledge you, God, na apart from you, we can do nothing. We acknowledge, Lord, na sa aming mga sarili, wala kaming kayang gawin. Kaya, Lord, we asked for your anointing. We asked for your presence. Lord, guide us. Tulungan niyo po kami, Lord, na ma-imitate ka. Na
magkaroon po ng impact ang aming buhay sa maraming tao. Na hindi na po kami nabubuhay sa amin pong mga sarili, kundi ikaw na ang nabubuhay sa amin. Lord, turuan niyo po kami maging obedient. Turuan niyo po kaming sumunod. Turuan niyo po kami na wag manangan sa sarili naming karunungan upang masunod ka namin, aming Panginoong Jesus. Lord, turuan niyo po ang bawat isa po sa amin na maging mabuti sa lahat po ng tao. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-grow ang aming personal life. Hindi lang po, Panginoon, sa aming personal life, mag-grow din po kami sa aming personal relationship to you. Lord, sa tuwing kami nagkakamali, lakasan mo ang tinig mo sa amin pong mga buhay. Hallelujah. Tulungan mo kami, banal na Espiritu Santo. Ayaw po namin dumating yung pagkakataon na pagdating mo, wala kaming na-contribute sa buhay ng maraming tao. Gusto namin maghamit mo kami. Make us your servant, God. Hindi po boss, kundi servant po ng maraming tao. Extension ng pag-ibig mo upang marami kaming matulungan. Marami pong salamat. We believe, Lord God, na hindi mo po kami bibiguin. We believe, our God, na may kaakibat ang amin pong pagsunod sa iyo. We're not after the blessings, O God. We're after para malwalhati ka sa amin pong mga buhay. We're after para maiayos po namin ang aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, banal na Espiritu Santo. Everything will follow, God, once we obey you. Kaya Lord, lahat ng aspeto ng aming buhay, pagpalain mo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, banal na Espiritu Santo. Ano man po ang kabigatan ng iyong mga anak, pagaanin mo. Lord, habang sila'y nananalangin sa iyo, kilala mo sila. Alam mo po yung mga sacrifices na ginagawa nila. Alam mo po yung mga daing nila. Alam niyo po yung mga times na nasasaktan po sila. Lord, yakapin mo po ang bawat isa. Show us the way of escape. Show us, Lord, kung ano yung mga dapat po namin gawin. Tulungan mo po kami, banal na Espiritu Santo. Wala po kaming magagawa, hiwalay po sa inyo. Kaya Lord, iayos mo ang aming pamilya. Buklurin mo kami, Panginoon, ang lahat ng may sakit at karamdaman, pagalingin mo. Ang lahat ng nangangailangan, i-provide mo ang lahat ng aming pangangailangan. Lord, hindi mo po kami pababayaan. Lord God, naniniwala po kami dahil ito yung pangako mo, you will never leave us, you will never forsake us. Kaya naman po, Lord, bit namin ang katagumpayan. Dahil kami anak mo, kami naniniwala sa iyo, kami nananampalataya sa iyo. So lahat, Lord God, ay pagtatagumpayin mo sa amin pong mga buhay. We praise you, God, and we thank you. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin. Lord, lahat ng hahawakan namin, pagpalain mo. Lahat ng tatapakan ng aming paa, pagpalain mo. I-bless mo rin ang church na ito. I-bless mo ang buong congregation. I-bless mo ang lahat ng members ng JIL Santa Maria. Lahat ng members ng JIL Worldwide. Lahat po ng ginamit mo, ipagpalain mo, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, sa inyo po namin tinitiwala lahat ng bagay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. At ngayon po ay makakaupo na po tayo sa presensya ng Panginoon. Meron po tayong first timer. Alam niyo po ba kaninang first service may first timer tayo, second service may first timer tayo, and third service meron pa rin po tayong first timer. Palakpakan nga po natin ang Lord. At ngayon, pag tinawag po kayo, ay pwede po bang tumayo po tayo para ma-welcome po namin kayo? Praise the Lord. Sino po si Feliciano de los Santos Jr.? Taas po ang kamay. Andyan po ba? Ayan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang buhay ni Brother Feliciano. Tama po ba, Feliciano? Feliciano. Okay po. So, welcome po kayo dito sa Jesus is Lord Santa Maria.
So ang aming po spiritual director ay si Brother Eddie C. Villanueva at ang ating pong pastora dito ay si Pastora Kay Lopez. Kami po ay instrument lang po ng Panginoon. Di namin alam bakit kayo nandito, sino nag-invite sa inyo. Isa lang po ang alam namin, mahal kayo ng Diyos, may plano ang Diyos sa inyong buhay, kaya po napadpad po kayo dito. Hindi aksidente bakit po kayo nandito. Kaya po ang dalangin po namin, wag lang po ito'y maging una, kundi every Sunday ay makasama po namin kayo. Hindi po importante ang religion. Kasi po, yan po yung dinidikdik sa amin. No religion can save us. Only Jesus Christ. Jesus is the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through Him, through Jesus Christ. Kaya po, walang itinataas ang church na ito, kundi si Jesus. Wala pong sinasabi, walang itinuturo, kundi purong salita po ng ating Panginoon. At hayaan niyo po kami. Kung sino man po nag-invite sa inyo, hayaan niyo po kami na makasama namin kayo para sabay-sabay po nating mapag-aralan ng salita ng Diyos at lumago ang ating spiritual life. Lalo na po ang relationship po natin pagdating sa ating Panginoong Hesukristo. Pwede po ba yun? Makasama po namin kayo every Sunday. So sige po, tayo po yumuko, stretch po natin ang ating kamay at ipanalangin po natin ang ating pong first timer. Lord, marami pong salamat. You have a plan sa kanyang buhay. Lord God, higit na kilala mo siya kesa sa pagkakilala niya mismo sa kanyang sarili or sa mga taong nakapaligid sa kanya. Alam mo ang kanyang iniisip. Alam mo ang laman ng kanyang puso. Panginoon, marami pong salamat dahil nakasama namin siya ngayon. Marami pong salamat dahil nakapakinig po siya ng iyong salita. We believe, Lord God, na hindi lang po ito yung una at hindi po ito yung magiging huli. Kundi Lord, every Sunday, makakasama po namin sila sa lugar na ito. Dahil Lord, importante na magkaroon po kami ng relasyon sa iyo. Dahil Lord, kahit mag-member pa kami ng anumang religion, hindi po kami maliligtas ng religion. Hindi po kami maliligtas ng mga mabubuting gawa. Hindi po kami maliligtas ng sino man. Ikaw lang, Jesus, ang magliligtas sa amin. Ikaw lang, Jesus, ang makakapagpatawad sa amin. Ikaw lang, Jesus, ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya naman po, Panginoon, magkaroon ka ng personal relationship sa Kanya. Ipakilala mong sarili mo, Lord. Ipakilala mo na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay Diyos na buhay. Ang Diyos na hindi nagpapabaya. Ang Diyos na laging nandyan para sa amin. Alam po namin, Lord, hindi mo ipinangako na maaalisan kami ng problema. Hindi mo ipinangako na mawawalan kami ng problema. Pero ang pangako mo sa amin, kahit kami dumadaan sa matinding problema, andyan ka sa aming tabi. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Kaya lumalakas ang loob namin, Lord, na mapagtugumpayan ang lahat ng mga bagay-bagay because you are with us. At ganun din po sa aming first timer, magpakilala ka sa kanya sa malalim, personal at bibliyang kaparaanan at magsimula ka, Panginoon, na mag-manifest anumang prayer ng kanyang puso, Lord, ay nakiki-agree ang bawat isa according to your will, O God, upang mapatunayan namin, Panginoon, mapatunayan mo, Lord God, na hindi ka tulog, na hindi ka patay, ikaw ay buhay. Jesus is alive. And we believe in you, God. We believe, Lord God, that something great ang plano mo sa kanyang buhay. Ingatan mo po siya, ingatan mo po ang kanyang buong pamilya. Ganon din po ang buong congregation na nanalangin po para sa kanyang buhay. Maraming pong salamat. We entrust to you everything, Lord God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you all po. Praise the Lord. Sige po, maimbitahan po muli ang bawat isa na tayong lahat po ay tumayo at patuloy po natin sa selyuhan ang katagumpayan ng ating Panginoong Jesus. And we will declare the goodness of God. Hallelujah, Lord. Ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah. Okay, saya at kay ganda na tayong lahat ay sama-sama magpupuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, saya at kay ganda tayong lahat ay sama-sama umaawi ng papuri, sumasayaw at kumakanta. Okay, saya at kay ganda tayong lahat
Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Okay, saya at kay ganda. Okay, saya at kay ganda. Tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. Okay, saya at kay ganda. Tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasamba. Holy the people of God, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at iwagayway, at sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay sabay-sabay po tayong umawit at sumayaw. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at iwagayway, at sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay, at sama-samang isisigaw, at sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Sa ulit mong pagkakataon, at sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay.